What's up mga idol? Brand new model. Papalabas na naman sa atin sa Pilipinas. Bagong hybrid scooter, 180cc. Coming soon na yan mga idol. At the best dyan dahil hybrid to, siguradong matipid sa gasolina. At ang bagong model na to ay may combination at tulong ng isang battery operated system. Aba mga idol, talagang malupit to ha. Siyempre, mas maganda at mas moderno rin ang kanyang design. Very futuristic yung kanyang pinaka front face design at overall lahat ng mga high-tech features na hinahanap mo ay meron itong bagong model na to. Well, ito na nga ang talagang competition ngayon sa market ng mga motorsiklo. Is all about electric at syempre modern technology. Well, pagdating naman sa mga durability at syempre Japan brand. Again, nag-i-improve na rin naman na ang mga Honda motorcycle o scooter natin. Ganitong bagong labas na Honda PCX Road Sync version. Actually, meron din silang nilabas ito na electric style. At mga idol, ang available sa atin, itong mga bagong model na to, meron tayong PCX CBS version na may presyo na 133,400 pesos. At ang latest nga nilang model, Honda PCX Road Sync na may presyo naman na 155,900 pesos. At panigurado sa mga bagong model na nilalabas ng mga Chinese brand, aba, napapaaray din ang ating mga Japanese brand. Dahil siyempre, kinukuha rin nila ang market nila. No? Siyempre, kung ikaw bibili ng isang motor at budget-friendly ang gusto mo na moderno, well, you can go for the Chinese brand. Dahil mura sila, affordable, at hindi lang yan kumpleto sa mga high-tech features. At sa presyo nga ng mga Honda scooter natin, tignan naman po ninyo, halos hindi rin sila kumpleto, no? Again, yung ABS, single channel lang yung nilalagay nila kumpara sa mga Chinese brand na dual channel ABS. At meron din silang traction control. Plus, meron pa silang TFT display na merong tire pressure monitoring. Meron ding built-in camera. So, yung mga aesthetic na yan, yung mga another features na yan, minsan napapatingin tayo o napapaisip tayo kung ano ba yung bibili nating model. Ano? Pero anyway, pagdating sa durability, sa reliability at parts availability, number 1 talaga ang mga Japanese brand. Gaya nito ang ating Yamaha NMAX, ang bago at latest nila na TechMax version kung saan meron ng turbo. Ano? So ito, modern na rin at high-tech ang ating Yamaha NMAX TechMax. Ano? So yan, pag ginamit mo yung turbo, extra acceleration, extra deceleration, at hindi lang yan, mas powerful, mas enjoyable ang ating rides. Kaya yan po yung mga advantage pag may mga bagong technology na nilalagay sa isang model mga idol. At ang presyo nga ng ating NMAX, ang ABS ay merong 155,900 at ito namang TechMax natin ay may presyo ng 175,900 pesos. Kung kayo po interested na bumili ng mga yan, let me know mga idols at syempre PM nyo lang ako sa ating Facebook page, Boyat Salabarria. Tutulungan natin kayo. And alam kong mahirap ikumpara itong mga Chinese brand or model na dumarating ngayon sa Pilipinas. Siyempre, unang-unang tanong natin dyan, parts availability. Pangalawa, matibay ba yan? Pangatlo, hindi ba masakit sa bulsa? Lalo na kung binili mo, biglang mag-shutdown or masira ka agad. So yan po yung mga number 1 na mga comment or tanong na nakikita natin pag naglalabas tayo ng ganitong feature. Pero alam nyo mga idols, merong benefit pa naglalabas ng mga ganitong bagong model. Talagang nahihila or napupwersa ang mga Japanese brand na pagandahin pa at gawing high-tech yung kanilang mga model. Dahil sa tumitinding competition, especially ang mga Chinese brand na to ay sobrang baba ng presyo. Meaning, 180cc pero ang kanyang kaparehong presyo lang ay yung mga 160cc ng Japanese brand. O minsan, mas mura pa talaga ng sobra-sobra. Pero ito nga ang ating nakikita rito. Ganitong bagong Taigo Nexi Plus 180i hybrid model. Kung titingnan niyo yung kanyang style at design, very futuristic. At ang mga features ito, sobrang high-tech mga idol. 6-inch yung kanyang full-color TFT display na meron pang support sa CarPlay mga idol. Ganun katindi yan. At meron din siyang phone connection. Well, a whole new riding experience talaga to. Ito mga idols talagang available na rin sa mga Southeast Asian country gaya ng Malaysia, at Singapore, China. Yan mga idols yung mga ano to. Well, yung kanyang makina ay gawa ng Lonsin. So, makita natin, ito rin po ay madidistribute dito sa atin sa Pilipinas. At ang ating nakikitang dealer nito, maybe Bristol Group
or yung Bosch, no? Pero syempre, tingnan natin at abangan dahil unahan sila dyan. Well, napakaganda rin ng kanyang mga features. Lahat ng ilaw, full LED, hybrid engine, 180cc. Meron tong dual channel anti-lock braking system. At hindi lang yan, equipped din ito ng traction control system. Meron siyang built-in camera, front and rear. And isa pang nakakabilib dito, yung kanyang grip, meron pang heated grip mga idol. Ganon kalupit to. Plus, ang ating display full color, 6-inch pa, napakalaki, no? And equipped din ito ng tire pressure monitoring, phone connection, phone mirroring. Aba, napaka-high-tech, di ba mga idol? Kayo ang aking tatanungin, kayo po ba ay bibili ng ganitong klaseng bagong model? Or matetempt talaga kayong bumili dahil affordable price, super loaded sa high-tech features, at hindi lang yan, sobrang moderno. Takaw pansin, tingnan nyo yung kanyang style at design. Grabe, di ba? Parang pinagsamang NMAX na TechMax at PCX. Ganon kaganda yan. So talagang ang mga Chinese brand ay talagang hindi lang nila kinakopycat, ini-improve pa nila at ginagalingan, ano mga idol. Gaya nitong color white nila na may BMW touch. Para siyang kamuka ng BMW electric bike nila. So yung kanyang combination ng color, yung kanyang style at design, ganun yung makikita mo at masisilip mo rito. Overall mga idols, para sa akin, good news yan dahil may bago na naman tayong pagpipilian. Bagong sakit sa ulo kung ano ba yung pipiliin mo. Pangalawa, kung ito ay budget friendly, well, subukan natin dahil siyempre, napakamura na plus high-tech nga at loaded. Yan po yung mga magandang advantage dyan mga idol. Pero para sa akin, talagang normal na talagang bumaha ng mga Chinese brand dito sa atin sa Pilipinas kasi sila yung pinaka-affordable at siyempre pinaka-high-tech model sa ngayon. Kaya ngayon mga big bikes, makapansin ninyo, halos bumaba ang mga sale ng mga Japanese brand dahil kinakain sila ng mga Chinese brand ng mga big bikes brand dito sa Pilipinas. Meaning, mas malakas, mas marami na bebenta ang mga Chinese brand. And kung isa-isayin natin yung mga Chinese brand na yan, gaya ng FKA motorcycle, meron silang mga 500cc big bikes. Bosch motorcycle, ang dami nilang mga 500cc at 600cc big bikes. At syempre, CF Moto, no? Kumpleto sila sa lineup from adventure, sports bike, naked. At syempre, magkakaroon na rin sila soon sa scooter. At yan po yung aabangan natin. Kaya mga idol, talagang mapapangiwi talaga ang mga Japanese brand dahil ang hirap mag-market ngayon, ano. Siyempre, yung iba naman, talagang maiisip mo, bibili ka ng Japanese, kulang sa specs, kulang sa feature, ang mahal-mahal pa, di ba? Pero siyempre, sabi ko nga sa inyo, binabayaran mo dyan yung brand name, yung quality, yung reliability, at parts availability. Kaya mga idol, ano pang maiisip ninyo? Let me know, mag-leave kayo ng comment. Gusto nyo ba tong bagong ilalabas na Nexi 180i hybrid scooter, 180cc, 18 horsepower yung kanyang pinakarangkada, sobrang lakas ng torque with the hybrid battery support, ano, napakaganda niyan, tipid sa gasolina, 6-inch TFT display, grabe, ang ganda, di ba? Tingnan niyo yung kanyang display mga idol. Naka-keyless system na rin ito, dual channel ABS, hindi single channel. Panalo din yung kanyang upuan, ano? Talagang high-tech din at maganda. Yan po yung ating abangan dito sa Pilipinas, mga idols. Stay tuned sa ating YouTube channel. Kung kayo may gusto sa ating mga pinipicture, don't forget to subscribe. At kung gusto nyo bumili ng bagong motorsiklo, PM nyo lang ako sa ating Facebook page, Boyet Salabarria. Tutulungan natin kayo. Ciao mga idol! Nice!